Pupunta na kami kay Mr. Chan. Ako na mismo ang magliligpit sa kanya. Ipaligpit mo na lang siya sa mga tauhan mo. Madali lang to. Kaya ko to. Si Sam, kanina nagmamadaling mo eh. Kung nahihirapan ho kayo kay Ma'am Sam, iportan ho si Ma'am Pia. Napapansin ko, very cranky yan si Sam. Very eager yan na ma-solve yung gold smuggling case. I think she's onto something. Do it faster! I want everything out today! Eh, mukhang hindi tinigilan yung kaso ni alias Tigre. Yes, nandito na po ako. Come inside. I'll wait for you here inside. Sinabihan ko na siya na hands off na siya dyan sa kasong yan. You want gold bar? I can give you gold bar 70% also. Come on, pick up! Nasaan na ba kayo? Deborah! Nasaan si Arturo? Pinasundan ko si Lucas. Ano? Hindi ba't sinabi ko pabayaan mo na si Lucas? Wala na ba silbi yung boses ko dito ngayon? I'm just worried. Kapag si Victor ang may lakad, hindi ka nag-aalala ng ganyan. Pero ngayon kay Lucas, hindi ka mapalagay. Ikaw yata itong walang tiwala sa anak mo eh. Mariano, kay Lucas nakasalalay ang kalayaan ni Victor. Pag hindi niya nailigpit si Mr. Chan, mabubulok sa kulungan ang panganay natin. Paano ang negosyo? I need a drink. Yes, ma'am. Make it a double. Ito na po, ma'am. Come on, move! Ah! Sorry po, ma'am. Romeo, maghiwalay tayo. Doon kayo ni Reyes. Dito kami ni Bullet.
Mr. Chan! Baga! Ayos ka lang! Hindi lang ako. Malayo sa bituka to. Tara na! Dito! Dali! Bago yan! Ba? NCI ito! Walang gagalaw! Mr. Chan! Go, go, kill them! Okay, we need our car right now. Find the line! Find the line! Who are you? Where are you? Show me! Hindi ka pwede na dinilin ng siya eh! Kapag ibang uli, may palang kaya! Hey! Lita na! Tara na! Punta sa tayo!
Lucas! Ginagawa mo rito? si Lucas? Sino bumalik kay Lucas? Taga-NCI, si Samantha Jacinto. Si Lucas agad! Sakay! Tigil! Tigil! Mr. Chan, you are under arrest. You have the right to remain silent. Team, Ma'am, ito na ang susi para tuluyan na makulong si Victor Sapra. And because you caught Mr. Chan, malilinis ang pangalan mo. Lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lucas! Yes, si Lucas! Mas malapit ha! God, what happened? Sige na, diretso mo na sa kwarto yan. Arturo, call the doctor! Tinawag ko na, ma'am. On the way na po. Lucas! 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 Go! Halika, halika! Tulungan kita, sandali! Ay, ma! Ay, masakit ma! Sorry! Teka. Let's see how bad it is. Lucas, nailigpit mo ba si Mr. Chan? Sino ba kasing bumaril sa'yo? Ma'am, sir. Nandito ba si Doc Aling? Excuse me po. Halika na. Excuse me. Dali lang, ha? Dahan-dahan! Dahan lang. Okay. Ako na pong bahala dito. Iwan niyo muna po kami. Sige. Higa ka muna. Ma'am, I'm sorry. Luther! Di ba sa'yo ko pinagbilin si Lucas? Ha? Ma'am, nabaril na si Lucas. Dahil masyado kang mabagal! Sana ako naging mabilis ka! Sana na-save mo siya! You could have saved him! Useless! Tama na! Tama na! Dapat ikaw ang nabarel! Sabi, tama na eh! Huminaw mo na! Huwag kang maingay! I called my lawyer! I called my lawyer! Let me go! Paano ito, ma'am? Hindi natin ito matatago kay Sir Delgado. Tutuwa naman siya siguro sa nangyari. Hala? Galing nga kayo kay Mr. Chan. Saan kayo? Dali niyo na si Karen sa clinic. Kayo din magpatingin na. Sige na. Galing nangyari. May tama. Pansin mo? Tama ka dun. Sa'yo, may tama ako. Tama ka kita eh. Sam, you know I could have helped you. Sana sinabihan niyo ako para tingnan mo naman yung nangyari sa tropa, oh. Ang importante, nandito na si Mr. Chan. Halika na. Jacinto, what is the meaning of this? Sir, napalaban lang ho. Pero nandito na si Mr. Chan. Hands off ka sa kaso, di ba? Hindi ka pa marunong umintindi? Ginagawa ko lang yung tungkulin ko. Ang tungkulin mo, Jacinto, ay sundin ang inuutos ko. Sebastian, handle Mr. Chan. Sam, in my office, now! Let me go! Huwag ka nang pumala.
nga nangyari? Boss, nung dumating kami sa warehouse ni Mr. Chan, sinugod namin agad ang grupo nila, ma'am. Pero biglang may dumating na yung CIA. Napalaban kami. Hindi namin alam kung mga tauhan ni Mr. Chan o mga polis nakainkwentro namin. Mukhang pinaghandaan kami. Umalis na kayo! You all reek of incompetence! Get out of my face! Get out! Get out! Out! Get out! Lumabag ka sa utos ko! Lumabag ka sa protocol! Sir, hindi ko naman ho kasi kayang... Nandito na ako sa opisina na wala akong gagawin. Habang alam ko lahat ng involved sa gold smuggling case, nandyan lang sa paligid. Hindi mo na hawak ang kaso ng gold smuggling! Anong sinabi ko sa'yo, ha? Hands off ka na doon! Ba't mo ko sinuway, ha? Anong gusto mong patunayan? Na kaya kong lutasin tong kasong to. Hindi, Sam. Pinatunayan mo kung gaano katigas ang ulo mo! Pinatunayan mo na hindi ka marunong sumunod sa mga nakakataas sa'yo! Pati mga kasamahan mo, dinamay mo. Alam mo ba, Sam? Nilalakad ko na yun. Huwag kang masuspindi dahil sa ginawang report ng mampiya mo. Pero sa ginawa mong ito, sa ginawa niyong ito, hindi lang suspension ang aabutin mo. Baka matanggal ka pa sa serbisyo kasama ang team mo! Sir, sandali naman ho. Huwag naman ho sana madama yung team. Ako lang naman ho pumilit sa kanila na samahan ako eh. Kung may dapat hong sisihin dito, ako lang ho yun. Sam, alam mo ba na parang anak na ang turing ko sa'yo? Pero alam mo ba, Sam, kung gaano kasakit ang paglabag mo sa akin? Sir. Alam kong mali po yung gagawin namin pero sinuway ko pa rin po kayo. Sir, I'm sorry. Alam ko naman ho yung pagkakamali at pagkukulang ko eh. Kung ano man ho yung magiging desisyon po ninyo, tatanggapin ko ho yun. Pero ako na lang ho. Wag ko sana yung team. Yun na. Sabi ko na eh.
Hindi talaga mapagkakatiwalaan to si Gabo. Hello? Beng. Nandito si Gabo. Dala yung ginto. Pinasok sa bahay. Bakit? Si Lawin tumawag. Si Gabo. Tinakbo yung ginto. Hindi gagawin ng Gabo yan. Kilala ko yung taong yun. Tignan muna natin. Huwag muna natin husgahan si Gabo. Oras na lang iniintay ng tatay mo. Tay! Mukha na bang walang aasahan sa'yo, tatay mo? Tay! Pera! Ang kailangan natin! Pera! Ngayong Biyernes. Hindi talaga mapagkakatiwalaan yang si Gabo. Itinakas ni Gabo ang mga ginto. Ano gagawin natin? Hindi si Mr. Chan ang babalikan ko, ma. Yung bumaril sa akin, si Samantha Jacinto. Di na pwedeng daanin sa usapan si Ricardo. Puwersahan ang kailangan. May taong nandun kaya madali nating nahuli si Mr. Chan. Siya rin kaya yung mystery man na rason kung bakit natin nahuli si alias Tigre? Ang tanong, sino yun? Alam ko kung paano mag-isip yun. Tagagilinto ang lupa yun. May pera na po ako. Ang pa-opera ng tatay. Hindi ko buhaya na may mangyayari mo sa mga tatay ko. Kaya gagawin kong lahat para mabuhay siya. Saan mo nakuha ang pera? Anong tinrabaho mo? O legal ba? Madaling matukso yun. Sa laki ng halaga ng ginto yun, sigurado na silaw na yun. Coco Martin. 翟欣欣终于认罪，她的舅舅已经不敢出面干涉，四任丈夫被罢，曝光更多的内幕。1月21日，翟欣欣事件终于迎来了阶段性的成果，她自己也终于认罪认罚，承认了自己所犯下的错误，正义终究还是来了。一个 IT 精英，一个高学历的美女，两人的婚姻仅仅41天就结束，让很多不明所以的人感到不解。随着事情的逐渐明朗大家才知道，原来这不过是美女妻子的一场谎言而已。两人通过相亲网认识，女方主动对男方示好，表示相见恨晚，愿意给对方生孩子，很快男方就沦陷了。两人闪婚闪离，相识过程甚至电视剧都不敢这么演。短短几个月的时间，翟欣欣就暴露了本性。如果这是一场正常的恋爱，这不是被妥妥的宠成了小公主吗？奈何女方根本就没把这些放在眼里，对她来说不值一提。苏小茂付出了一片真心，没想到被践踏。他幡然醒悟后，留下一封遗书，就结束了自己37岁的宝贵生，让他的家人猝不及防，一直奔走在为他讨公道的路上。虽然中间翟欣欣也归还了男方688万，但是逝去的生命永远不可能再复活。古人早就说过，娶妻娶贤。张无忌的老妈也说过，对于漂亮的女人，男人要当心。不论人多漂亮，学历多高，人品是第一位。善良正直的心是一个人最重要的品质。其实和苏小茂的婚姻并不是翟欣欣的第一次婚姻，他在这之前还有3次婚姻，不过都是以离婚收场。不过前几次婚姻也给翟欣欣带来了不菲的物质。这一次他还是打着故技重施，再次离婚获得金钱后抽身，没想到失算了，男方竟然被逼得跳楼自杀了。苏小茂是一个标准的理工男，性格木讷，但是真诚，和翟欣欣相处的过程中都把他当成宝，非常的宠爱他。奈何真心错付，找错了人，真是让人唏嘘不已。
其实翟欣欣本身条件也不差，人长得甜美可人，也非常漂亮，只是不知道这样的美貌之下，竟然有一颗蛇蝎之心，并且学历也很高，还是一名女硕士。出生于1986年的她，可以说是一个妥妥的白富美，父母也都是有头有脸的人。没想到被自己做的这个下场，估计在她的整个人生中习惯了被宠上天的感觉，只是这一次她彻底的栽了跟头。人生从来没有后悔药，如果她婚后能和苏小沫好好的过日子，以苏小沫的能力，她的日子也会很惬意。只是贪婪和算计再次让她万劫不复。这一次她认罪悔罪，也只是咎由自取。咱们回到问题的本身来看，恋爱婚姻中不论男女，也不管是头婚还是结婚，都应该以诚相待，相互扶持，相互理解，给双方自己的空间和隐私，相互尊重。以占有为目的的婚姻注定是短命的。希望所有的夫妻都能够相互包容，站在对方的角度考虑，就算有一天真的过不下去了，带着微笑挥挥手，祝福对方，不责备，不愤怒，不挽留。最后我想说的是，害人之心不可有，防人之心不可无。那么对此大家是怎么看的？欢迎评论区分享。